ito, Skyward. Okay, tuloy tayo. So problema nito, nag-on naman ng unit, nagba-backlight siya, kaya lang walang display. Yan, power on natin. Yan o, may backlight na siya, no? Pero wala siyang display, blanco lang. Yan, blanco siya. Okay, so may problema ito sa top board. May problema siya sa top board. Gagawin lang natin dito, check lang natin kung ano naging issue ng top board niya. Kung nagpo-protect ba yung DC to DC nito. Kung wala ba tayong masukat na BGH. Kahit BGH na dito, okay na. Ito, BGH. Yan, tingnan natin to kung mayroon. Mayroon siyang 30, oh. Oh, gumagana yung BGH niya. Check na lang natin itong gitna natin, yung supply ng ating source scope. Ito, tingnan natin kung ano to. So, positive 8. Mayroon naman siyang 8 volts, ano. Tapos, ito 17. So, ibig sabihin, operation yung DC to DC niya. Ang problema lang sa kanya, hindi siya nagkaka-display. So, may time daw siya nagkakaroon ng picture. May time daw na yun, nagbablanko talaga. So gagawin natin dyan, dahil may kaputol ito, hang natin ngayon yung kaputol nya. Ayan. Makikita nyo, mayroon din siya dito clock signal, ano? Kahit wala siya data dito, mayroon siyang clock signal sa side na ito. So kabila, mayroon din. Mayroon din siyang clock signal dito sa kabila. So, ibig sabihin niya, magkabilaan yung clock signal nito. So, pag magkabilaan ng clock signal, pwedeng gagawin dito cutting method or tape method. Kung dito ang problema, pwede ang tape method. Pero pag dito ang problema, kailangan cutting method. So, titingnan natin ngayon kung saan ang problema ng unit. Okay, nakahang yung isang side niya. Makikita natin dito, nagkakaroon siya ng display pero guhit-guhit, ano? So yung guhit-guhit na yan, ibig sabihin yan, hindi maayos yung clock signal natin, ano? Parang may damage yung clock signal niya dito. Kasi kung cleared yung clock signal natin dito, dapat yung guhit-guhit na yun, normal yung display na yun. So ibig sabihin, pwedeng dito sa side buo, itong side na to sira. So gagawin natin dyan ay hahanapin lang natin yung clock signal natin dito. Ayan. Kakapain natin yung clock signal natin dito. Ito yung may mga box na yan. Titingnan natin kung ano ang laman nito. Ito ay negative 12. Stable. Negative 12 lang siya. Ito 1.4 1.5. So dapat ito ay clock signal natin, ano? 1.5 1.4. Ito negative 12 lang. Pwede ito yung swapping voltage natin. Ito negative 1.4 lang din ito. Ito 1.5. Yan, oh. Yan yung supply ng ating nasusukat dito. So maaaring bagsak na supply ng ating clock signal. So gagawin natin dito sa side na ito, kakat natin yung 6 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na circuit dito kakat natin. Titingnan natin kung magno-normal yung clock signal natin po ito pag nakat natin yung load side natin. Okay, so yan na, na-is-is na natin yung circuit. Ito. So ito yung tatlo na to. Ito, isa, dalawa, tatlo sa taas. At isa, dalawa, tatlo sa baba. So yan ay ito 2, 3, 4, 5, 6. So lahat ng ito
lahat ng may paris na yan, yan yung clock signal natin. Itong dalawa natin, maaari ito yung swapping voltage natin. So 12 lang kanina nababasa natin dito, negative 12. So try muna natin i-cut yung clock signal natin. Titingnan natin kung magno-normal yung swapping voltage natin. Ito, kakat natin ito. Okay, so ito, kakat natin ito. Bali, 6. Kasi pag nakakabit yung side na ito, hindi cleared yung display niya, no? Wait lang. Okay, so naka-power on na yan. Ayan, naka-power on na siya. Check ngayon natin kasi kinat na natin yung 6 dyan. So check natin ito. Ito yung maaaring swapping voltage niya ito. Pero negative 12 lang talaga ito. Hindi siya naggagalaw, ano? Hindi siya nagsaswapping, ano? Yun, no? Negative 12 lang talaga siya. Ito, tingnan natin mo. So 1.4 pa rin siya. Hindi nagbago. 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 negative 12. So hindi nagbago, ano? So wala, ano? Blanco pa rin siya. Wala pa rin siyang display. Kahit na nakat na natin yung clock signal dito, wala siyang display. So kinabit ko naman yung ribbon dito. Yan, nakakabit na yan. Walang display. So may backlight. Okay, so maaaring hindi gagana pag isang side lang ang nakakabit, ano? So medyo mahirap ang trouble nito. Talaga natin kanina ay dito ang problema niya. Kaya nag-cut tayo dyan. Ginawa ko dyan, binalik ko ulit yung kinat ko dyan. Tapos lumipat tayo sa kabila. Yan. So ito kasi pag i-remove mo yung ribbon, wala pa rin siyang picture. Na-trace ko ang problema niya. Ito pala, oh. Nakita nyo ba yan? Yung parang nagkaroon ng umido siya dito sa loob. Yung dito sa banda sa taas na yan, bali inis-is ko na yan. Diyan nagkaroon siya ng kunting umido dyan. Kaya nagkaka-leak siguro yung circuit natin dyan. Pero mapapansin nyo yung dikit pa rin dito, medyo may umido pa rin siya dyan, no, sa loob. Parang hindi na maganda yung kapit ng source scope natin. So ito na yung ginawa natin. Hindi na natin siya naibanding doon sa mismong circuito niya kasi nga maiksi na masyado yung good na circuit ng source scope natin. Halos put-put na siya. Nagkaroon kasi siya ng umido doon sa taas na yan. So naglulos na yung contact niya. So ginawa natin dyan, naglagay na lang tayo ng wire, naghinang tayo dyan sa source scope na yan, bali 4 na wire yan. Tapos tinap natin doon sa mga serkito na kadugtong niya. Dahil hindi na kaya siya sa manual banding yan, no? Ginawa natin, hiniwa natin yung source scope na yan. Para lang makakuha ulit tayo ng 4 na circuit na connection para doon sa signal niya. Para magka-display. Kasi yung ganitong top board, pag tinanggal mo yung isang side niya, wala talaga siyang display, ano, blanco siya. Kailangan parehas silang mayroong signal. Pag isang side patay, negative na yung display nito. So yan yung design ng panel na ito. Kailangan parehas may signal na papasok sa ating salamin. Kasi yan yung naputol na yan or yung minodify natin. Lahat ng circuit na yan ay papalabas lang yan. Papunta lang yan dito sa gilid. So kung maganda yung signal natin or pwede siya sa left and right
kahit maputol mo yung left niya, yung right niya nakakonect, ay magkaka-display. Pero ito, pag pinutol mo yung left nito, hindi na magkaka-display yung screen. Pag pinutol mo naman yung right nito, hindi rin nagkaka-display yung screen niya. So kailangan magkabilaan, mayroong signal na papasok, no? So yan yung ginawa natin diyan. So medyo mabusisi yung ginawa natin para magka-display lang siya ulit, kasi nagkaroon kasi yan ng loose or nagkaroon ng umido. Siguro napatakan or umido lang talaga ang problema niya, kaya naglulus yung hinang niya. So yan na siya, oh. Yan, nakazoom lang tayo. Pakita natin yan. Okay, so nagka-display na siya. May picture na siya, hindi na siya nawawala, ano? Kanina kasi may time na lalabas, may time na mawawala kasi nga naglulos na talaga yung contact niya doon. Okay, so nagawan pa naman natin ng paraan kahit pa paano, pwede pa ito. Maglalagay lang tayo ng varnish dyan para medyo kumapit yung wire natin saka hindi siya gumalaw. Ito na, final test lang natin tong Skyworth natin. So itong side na to may problema, tapos itong side na to ang buo pa. So yung ganitong model ng top board niya or panel niya, napapansin ko rito, pag isang side lang ang pinagana mo, yung isang side nakahang, hindi siya nagkaka-picture, ano. So yun yung napansin ko rito. Kaya medyo nahirapan tayo i-troubleshoot sa kanina. Kasi nga nagluluko yung display niya. Yan. Okay. So pwede pa. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,